Magandang araw, Malacanang Press Corps. Sa pagsulong ng bagong Pilipinas, nais ng Pangulo, sapat na silid-aralan para sa mga kabataan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinagtibay ngayong araw ng Department of Education or DepEd at mga local government units o LGUs ang isang kasunduan. Layunin nito na makapagtayo ng maayos at komportabling silid-aralan. Batay sa datos noong December 2025, aabot sa 145,170 na ang silid-aralan ang kulang sa mga pampublikong paaralan. Kaya naman, nagpursigi si Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang proseso sa konstruksyon ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DepEd at LGUs. Sa ilalim ng kasunduan, ang DepEd sa pangunguna ni Secretary Sani Angara ang magbibigay ng pamantayan, disenyo at pondo, habang ang mga LGU naman ang mangunguna sa procurement at aktual na pagtayo ng mga silid-aralan. Ayon sa Pangulo, layunin nitong mabawasan ang pagkaantala ng mga proyekto, mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan at maihatid ang mas maginhawang kapaligiran para sa mag-aaral at pagtuturo. Suportado ang proyektong ito ng 2026 General Appropriations Act kung saan naglaan ang pamahalaang Marcos Jr. ng 85.39 billion pesos para sa mga pasilidad sa edukasyon. Sa unang yugto ng programa, mayroong 9.6 billion pesos na pondo. 4.1 billion pesos dito ay para sa pagtayo ng humigit kumulang 1,200 classrooms at 2,800 prefabricated classrooms na bibilhin ng DepEd. Sa kabuuan, target na maipatayo ang 4,000 classrooms sa unang yugto ng programa mula Luzon, Visayas at Mindanao. Nauna na ring binigyan diin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA noong 2025 ang pagtatayo ng mahigit 300,000 barangay child development centers at bulilit centers upang madagdagan ang mga daycare facilities sa land, lalo na sa mga liblib na mga lugar. Sa kasalukuyan, halos 33,943 na mga pampublikong paaralan ang may internet connectivity. Nais ng Pangulo na makonekta ang mahigit 14,029 na mga paaralan, lalo na sa mga malalayong lugar. Layunin nito na mas lalo pang palakasin ang learning recovery programs para sa pag-aaral. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang proyektong ito ay panimula lamang at patuloy na susuportahan ng pamahalaan. Naniniwala ang Pangulo na sa kanyang administrasyon makakamit ang isang disente at inklusibo na edukasyon na nararapat sa bawat batang Pilipino sa ilalim ng bagong Pilipinas. So today we formalize the partnership between the DepEd and the different provinces around the country. And it is an effort to make sure that every Filipino student has a safe and decent classroom to learn in. Because we cannot wait another 5 or 10 years to ensure that every student has a comfortable classroom. For students, it means classrooms will be completed sooner. For our teachers, it translates to a safer, a more conducive environment that they can teach in. And for parents, this gives them peace of mind knowing that their children are learning in better facilities. In total, the first tranche will deliver 4,000 new classrooms nationwide, which we hope will directly improve the daily learning and teaching experience. For the remainder of this administration, we will prioritize, first priority will be education. Pagsusulong sa dekalidad na edukasyon at malusog na batang Pilipino, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. noong Martes ang pagsulong sa legislative measures na naglalayong mas mahusay na edukasyon at masigla at malusog na mag-aaral. Sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC meeting sa Malacanang, binigyang halaga ng Pangulo ang pagpasa ng amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASPE Act.
Binigyang halaga rin ng Pangulo ang pagpasa ng Classroom Building Acceleration Program o CAPS Act. Sa dalawang legislative measures na ito, naniniwala ang Pangulo na mas lalo pang mapapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Tinutulak din ng Pangulo ang pagpasa ng amendments to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act upang matutukan ang kalusugan ng mga kabataan. Naniniwala ang Pangulo na makakatulong ang legislative measure na matagumpayan ang pagpapatupad sa Yaman ng Kalusugan o YAKAP program na kasalukuyang ipinatutupad na ng pamahalaan. Hanggang ng Pangulo na masiguro na ang batang Pilipino ay malusog, masigla, at mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan sa ilalim ng bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ana Badjo, GMA News Online. Good morning, ma'am. Ma'am, how does the palace view the bold statements made by the Chinese embassy condemning Senate Resolution 256? Ma'am, this resolution denounces statements from the Chinese embassy and actually calls for diplomatic measures to uphold the dignity of the Philippines. According to spokesman Ji Lingpeng, yung resolution daw po na to ng mga senators ay para lang sa kanilang political na interes. Ang Pangulo po kasi ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. At muli, uulitin po natin ang posisyon ng Pangulo patungkol po sa relasyon sa China. Firm but diplomatic po. But ma'am, this condemnation po ng Chinese embassy, does the palace see this as a way to silence the Senate? Hindi po tayo makakapag-react ng ganyan dahil sabi nga po natin, may karapatan naman din po silang magsalita kung ano ang kanilang nararamdaman, ang kanilang sentimiento, ganun din po ang Senado. Thank you, ma'am. Salamat. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, nabasa na po ba ng Pangulo ang report ng ICI sa flood control issue? Sa ngayon po ay hindi pa po tayo nabibigyan ng update kung natapos na pong mabasa dahil sa ating pagkakaalam ay medyo mahaba-haba po ang report ng nasabi ng ICI. So kapag ka po ako po ay nabigyan na po ng update, ibibigay ko po sa inyo kung ano po ang magiging mensahe ng Pangulo patungkol po dyan. And how would the palace explain din po sa mga netizens na nagsasabing tila nawala na nga talaga ng interes ang palasyo sa pagpapakulong sa mga sangkot dahil sa pag-divert ng atensyon sa ibang problema ng bansa gaya ng ekonomiya? Kanino po ba nanggagaling ang ganyan mga pahayag? Dahil on our part, on the part of the President, that's not true. Hindi po nawawalan ng interes ang Pangulo sa pagpapanagot kung sino man ang dapat na managot. Tututukan lamang po ng Pangulo ang ekonomiya dahil kailangan po ito. Dahil sa sobrang ingay po na nagaganap, dahil sa binuksan niya po ang issue sa paggamit ng maanumalyang flood control projects or paggamit ng pondo at pag-aabuso dito, ay talaga pong nagkaroon ng ingay at ina-expect naman po ng Pangulo yan. Dahil kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. At kailangan lang daw pong tutukan, move forward. Ang sabi nga ng Pangulo, siya po ay tututok sa ekonomiya para naman po sa iba pa nating mga kababayan na hindi naman puro politika lang ang pinag-iisipan. Okay, ma'am. Other matters, ma'am. Hingin lang po namin yung reaction ng palasyo kasi may mga reports, newsroom reports na rumors pala, na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong nag-proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video
yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Sunod po na tanong, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek there. China also has decided to bar 16 Kalayaan LGU officials from entering mainland China, Hong Kong, and Macau in response to the LGU's persona non grata declaration against Chinese Ambassador Jing Chuan. So does Malacanang view China's travel ban an act of retaliation, and how will the palace assure that it will safeguard Philippine local officials from this kind of foreign influence? Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Pero ang detalye po niyan ay mas maganda po na ibigay ko na po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA. On another topic lang po, Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafila ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, sino ba talaga ang may kakayanan na gumawa ng karahasan? Sino ba ang nagbabanta ng buhay? So, sa ganyang mga statement, just tell it to the Marines. Follow-up question from Julie Bay sa One Page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suhestyon ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan, lalo-lalo na po sa DFA. Sunod po na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadidismaya? Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. So doon sa mga nadismaya, siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng forum para sa isang fishing expedition. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulong Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Ma'am, dagdag ko lang, ano po masasabi niyang Pangulo or ang Malacanang po sa mga nakaramdam nga ulit ng pagkadismaya sa resulta? Dagdagan na. Thank you.
Sorry na lang po kasi lumabas po ang katotohanan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Sorry ma'am, ibang topic ito tungkol dun sa event kanina, yung tungkol sa Memorandum of Agreement between DepEd and the LGUs. Ang sinabi po ng Pangulo, hindi magkakaroon ng ghost at substandard projects dito dahil hindi raw ito uubra sa mga LGUs dahil ang mga mismong constituents daw nila will hold them accountable pag may problema yung mga proyekto. Ang SISTI ho ba ay nakasalalay entirely sa mga local government executives to police themselves and to ensure na wala hong corruption na mangyayari dito sa pag-download ng funds from DepEd for the classrooms? Hindi po. Binanggit po yan ng Pangulo para bilang babala sa mga namumuno sa LGU na kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung merong say sa procurement or mag-decide sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaaring tumingin dyan. Ito po ay programa po ng DepEd at ng LGU. So nakatingin pa rin po ang Pangulo patungkol po dyan. That question comes from certain observations na parang nilipat lang yung corruption from the national to the local. Huwag naman corruption agad. Kaya nga po natin nililinis ito dahil para unang-una matugunan ang kakulangan sa silid paaralan and at the same time mapabilis, pero hindi po ibig sabihin nito na ililipat ang korupsyon dahil ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. On the situation with China, ang position po ng Pangulo firm but diplomatic. Ito ho hindi nagbabago. Pero kapansin-pansin po na ang style o ang yung nagiging stance nitong bagong Chinese ambassador para medyo mas palaban. Given that, hindi ho ba rin tayo mag-a-adjust? I mean, are there going to be tweaks to be made dito ho sa ating diplomatic approach with the new ambassador? Hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Salamat po. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, when does the Philippines draw the line on when it will take offense against what the new Chinese ambassador and other Chinese embassy officials have been saying against its own elected officials here in the country? I cannot say anything categorically about that. I will just leave the question to DFA. Para po sa huling katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Balikan ko lang yung corruption. Palace reaction na lang po sa improved standing ng Philippines sa Corruption Perception Index. From 114, 120 na po tayo out of 182 countries. Expected po yan dahil binuksan po ng Pangulo ang issue tungkol sa korupsyon. So, kung binuksan ng Pangulo ang korupsyon, magkakaroon ng pag-iimbestiga at ito po ang ninais ng Pangulo, maimbestigahan. So, nagkaroon ng imbestiga na open ang mga natatago noon. Kaya nililinis po ng Pangulo ang nangyari noong nakaraan. Lahat ng dumi noong nakaraan, nililinis ngayon. So, expected po talaga na mabubunyag ang korupsyon na naganap noong nakaraan. At sa paglilinis pong ito, makikita po nila ang pagbabago para mas makita nila na pinipigilan at tinatanggal na ang korupsyon sa pamahalaan. Ma'am, yung sinabi niyong nakaraan, on whose tenure, kanino pong president? Sa lahat na nakaraan. Wala pong particular. Kung meron po kayo naiisip na partikular, malamang ay pareho po tayo na naiisip. Last follow-up, Kat Ma'am, Domingo. sorry, a follow-up question to my earlier follow-up Hmm. question. How does the Philippine government, particularly the Marcos administration, intend to put its foot down so that the Philippines would not appear to be a pushover against China's new envoy in the country? But again, the president is very clear on that issue. The president says that we have a firm stance on our position with regard to our rights and interests over our own territory and over the West Philippine Sea. So, I will just, again, the details will be given by Secretary Tess Lazaro. I will not
make any other or rather further comment on that. Okay na po. Yun na po ang huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. isinusulong ang kapakanan ng mga coconut farmers at ng coconut industry sa bansa. Kumpiyansa si Pangulong Marcos Jr. na mangunguna ang Pilipinas sa coconut industry sa buong mundo. Batay sa datos ng Pangulo, pumapangalawa ang Pilipinas sa pag-export ng coconut products. Kaya naman, isinusulong ng Pangulo ang pagpasa ng amendments to the Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act upang mas lalo pang mangibabaw ang Pilipinas sa coconut industry. Tiwala si Pangulong Marcos Jr. na may malaking tsansa ang Pilipinas na makipagsabayan sa international market pagdating sa coconut industry kung maipapasa ang naturang legislative measure. Ayon sa Pangulo, makakatulong din ang pagpasa nito upang mas lalo pang mabigyan ng atensyon ang mga coconut farmers sa bansa. Sa ilalim ng bagong Pilipinas, tiwala ang Pangulo na lahat ay aangat, lalong-lalo na ang mga coconut farmers. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Konghei Pachoy.